kahit kaalyado natin yan, may hangganan din. Kung hindi na nila interest, hindi mo naman masisisi, Pilipino pa rin ang magtatanggol sa Pilipinas. So kung merong issue of the rules-based international order, may questioning tayo kung hanggang saan ang ating defense alliance sa US. Yung ikatlo naman, alalahanin natin na ang pinakahirap o kaya pinaka-threatened, pinaka-vulnerable sa lahat will be the small and weak countries like the Philippines. Nagiging hakbang ni US President Donald Trump, di ba nung sa ginawang pag-atake sa Venezuela, naghahayag kayo ng concern. Ngayon, ang sabi ni US President Trump, dinidiscuss niya yung option including military action to take control yung Greenland. So, sa tingin nyo, may hidden agenda na yung US like sa Venezuela, rich in oil, ito namang Greenland, rich in minerals? Yes, nakikita natin na iba-iba yung mga pangyayari at ang mahalaga dito, whether it's going to be Colombia, Mexico, Cuba, at yung mga pinakamatinding banta, yung kontra sa Greenland nga, kontra sa Greenland at bahagi ng Denmark, ano ang epekto nito sa Pilipinas? We need to understand. First of all, ang una, para sa akin, intindihin natin ang ibig sabihin ng parati natin tinatawag rules-based international order. We need to realize the fragility of this primary bulwark of the Philippines claim to the West Philippine Sea as well as other international boundary claims. It appears that to a certain degree, balik na naman tayo sa might makes right, law of the jungle, hindi law of the nations. Kaya ito yung problema natin. Ang sabi nga, medyo malupit, never mind friends, it's finally interests. Kaya kung narco-terrorism ba, kung talaga bang oil, the largest known reservoir of oil in Venezuela, larger than both the United States and Saudi combined, whether it's regime change, whether it's security, as is being vaunted in Greenland, the reality is, as much as the UN Charter is quoted, yung Article 2, Section 4, paulit-ulit yung acts of force, at sinasabi na pwede lang magkaroon ng ganito kapag self-defense o di kaya may UN Security Council resolution. And yet, this is occurring. So, first of all, dapat i-call out natin yung violation of international law. Nakita naman natin, medyo nahuli ang Pilipinas at ang DFA lamang, hindi Malacanang ang nagsalita. Pagkatapos noon, very meek nga ang ating salita. Walang condemnation outright of the violation of international law. Rather, we simply called for restraint and invoked monitoring, particularly for Filipinos, the 74 living in Venezuela. Another thing that we need to do, given the fragility of the international order, is to circle the wagons, ika nga, at manawagan sa ating mga allies. Mabuti nga na diversify na natin yung VFA, hindi lamang US, kundi kasama na natin Australia, Japan, New Zealand, malapit na, para ma-encourage natin that we are not isolated like Venezuela. Marami tayong kasamahan na nananawagan na sundan ang international law. Ang ASEAN leadership will be very important and hopefully we also win that seat for Asia Pacific in the UN Security Council. It's important perhaps at this juncture to also understand that, to me at least, there's a perceptible change in China's declarations. May sinabi kasi ang China na nabanggit nila overlapping EEC claims in the South China Sea. Ibig sabihin, kinikilala nila yung construct ng UNCLOS na dati puro 9-dash line ang kiniklaim nila. Kaya palagay ko may
basehan tayo na mag-usap muli on a more practical negotiated level para ituloy yung mga organized resupplying missions, baka magkaroon pa tayo ng mga joint fisheries effort at baka magkaroon ng corporate and mineral exploration. Mas practical na lang kasi itong theoretical and philosophical notion ng rules-based international order, parati naman nababiolate pala at nagbabanta pa ng kasunod. So isa yun. Ikalawa, we need to question or at least begin to understand the meaning of the US-Philippine Defense Alliance. Sila yung ating pinakamalakas, matinding partner. Pero ang tanong, how ironclad is this partnership? And in fact, it is also subject to US interest. Ayun na naman, interest not friends, ano? Kaya, basahin natin ng maigi yung bagong labas ng December National Security Strategy ng US kung saan ang liwaliwanag na talagang Western Hemisphere na ang kanilang emphasis. Ang sabi nila, open and free ang Indo-Pacific area. So, ibig sabihin, unang-una, kailangan wag tayo masyadong dependent. Balik na naman tayo sa mahiwagang AFP modernization. At alam naman natin, nagbigay ang US ng 2.5 billion US dollars grant nung nakaraang buwan. At sana matuloy ito. Pero sa kabila nun, kinakailangan talaga na yung AFP modernization, nakaka-postpone natin, Horizon 1, hindi pa tapos, baka hindi na modern kapag natupad. At kinakailangan siguro, amend na natin yung AFP Modernization Act natin, yung iba doon ay nakakahadlang na sa paggamit ng Filipino manufactured guns and so on. Pagkatapos yung ODA natin, yung demand na laging 25% grant. Pagkatapos yung MUP natin, yung pension, nakaka-demoralize ng ating retired and active officers. Higit sa lahat, yung ating sariling research and development, yung ating mga eskwelahan para mag-train, at syempre, yung ating research ng AFP, magagaling ng ating mga engineers and scientists dyan. Ikalawa, ang liwanag dun sa US strategy, rebalancing with China. Nako, kung ang US magre-rebalance, yun ang word nila eh. Kung ang US rebalancing with China, higit dapat ang Pilipinas, ang lapit-lapit lang natin. So, wag tayo masyadong maangas, eto na naman, at isipin natin na yung ating kaalyado, ang ating inaasahan na US, rebalancing na dahil sa borders, sa supply chains, at dahil sa technology. Tapos, syempre, alalahanin natin na ang US talaga, yung NATO, medyo nabibitawan na, yung South Korea recently, so may retreat pa from Vietnam and Afghanistan. So, kahit kaalyado natin yan, may hangganan din. Kung hindi na nila interest, hindi mo naman masisisi, Pilipino pa rin ang magtatanggol sa Pilipinas. So, kung merong issue of the rules-based international order, may questioning tayo kung hanggang saan ang ating defense alliance sa US. Yung ikatlo naman, alalahanin natin na ang pinakahirap o kaya pinaka-threatened, pinaka-vulnerable sa lahat will be the small and weak countries like the Philippines. We are not so different from Venezuela. We were colonized by Spain, we're Catholic. We also came under American domination, and there are significant US interests here. Ang sabi ng Amerikano sa kanilang national security strategy, economic security is national security. So ang ibig sabihin, yung oil ng Venezuela, wala naman tayo noon, pero ang Philippines, ang fifth most mineralized country. So, ayan, puhunan natin yung mga minerals, yung sinasabing rare earth. Pagkatapos, hindi natin
kakaligtaan na yung geopolitical position ng Pilipinas. Sabi nga, we are prisoners of geography. At yung Pilipinas ay nasa first island chain between the Pacific and the China Sea. So, importante talaga na magpakalakas tayo and syempre, constant dialogue with US, our partner, as well as with China, constant and on all levels, official, non-official, corporate, local, national, people to people ang communication. And finally, of course, the tactical cooperation with China in the same way that we have exercises with the United States and the BFA allies, tactical cooperations on a more practical level. Practical lang yung ating mga resupplying missions, ang ating communications, baka magkaroon pa ng fisheries, malay natin, pwede nang simulan yung pinag-uusapan ng matagal na joint exploration ng oil, minerals, at iba pa. So yun, maraming dapat gawin ng Pilipinas pagkat malaking pagbabago at dagok sa international order ito. So ma'am, bilang kayo pa rin ma'am, Chairman ng Committee on Foreign Relations, Senate Committee on Foreign Relations, may Sorry? nakikita pa kayo ni Cecil. Bilang Chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, may nakikita ba kayong pangailangan na mag-conduct ng hearing, magkaroon ng consultation with some concerned government agencies like DFA, DND, para i-review yung ating defense alliance, pagiging dependent ho sa US, considering itong mga developments na ito? Well, hindi ko alam kung talagang hearing ang kinakailangan, pero dapat talaga na mag-isip-isip tayo at simulan na natin ang dialogue on all fronts, negotiations on all fronts, ang pagiging self-reliant at yung pag-aalyado natin. Magiging ASEAN leader tayo, pero nakita natin ang bilis ng condemnation ng ASEAN, lalo na Malaysia and Indonesia. Pero tayo, very meek ang statement galing sa DFA, walang salita yung Malacanang. So, wag tayo maiiwan o mahihiwalay sa ating mga kapitbahay sa Barangay Asia. Ganon din, magkakaroon ng APEC sa China at kung sakasakali ang Pilipinas ay maupo sa UN Security Council, dapat i-exploit natin itong mga posisyon na ito para magkaroon ng panibagong alignment at kagrupo natin ang ating mga kapitbahay sa Asia Pacific. Wag tayo nag-iisa katulad ng Venezuela. Nakita natin, naging very vulnerable sila dahil isolated. Ma'am, may basis ba yung mga pangamba na baka makaudyok sa iba pang powerful country like China yung ginagawa ko ng US? Well, maraming nagsasabi na as a matter of fact, yun din ang ginawa ng Russia sa Ukraine, dinampot na lang, palibasa mas mahina. Katapos, yun nga, baka maisip na lang daw ng China na gawin din yung gano'n. Ako naman, talagang kinakailangan talaga, these are very, very dangerous and volatile times. We have to be agile and open to discussion, to debate, to dialogue with all our defense partners as well as our allies and neighbors in Asia. So I think we have to broaden and expand our foreign policy notions to include what has occurred. On a personal note, hindi na ito bilang chairperson ng foreign relations, alam natin na hindi ito kauna-unahang pagkakataon na nakialam ang US sa domestic affairs. Nakita na natin yan, 1983, yung Grenada, 1988, nakita natin yung Noriega. Nung dati pa, nung bata pa ako, naririnig ko na pinatay si Allende. Marami talagang kwentong ganto. Pero para sa akin, may tunog personal to dahil sa 1986. At ang paniwala ng aking ama, ng aking nasawing ama, kinidnap talaga kami sa Malacanang. Dinala po kami sa Hicam Air Base sa Honolulu, pati sa Anderson Air Base sa Guam. Kaya nangangamba talaga ako kasi personal ang dating nito sa akin. Ako ang kahuli-huli ang magtatanggol kay Maduro. Ganun pa man yung sinasabi noon ng ilang
Pangulo natin, ano pa, sabi, governed like hell, governed like heaven, di ba? Basta Pilipino dapat. Kaya medyo nakakakaba talaga. Kinakailangan mag-realign tayo sa ating mga kapitbahay, diversify our alliances, and begin to think on a practical and tactical level with China, with the US, and all our other significant allies. Ma'am, konting ano lang ako dyan sa issue na yan. May worry ba kayo na baka mangyari sa atin yung nangyari sa Venezuela? Specifically because we also have, kumbaga may pwedeng maging interest sa atin, hindi man langis, kung di mineral, tsaka yung atin pong geopolitical location po. Yes, there's always a concern, pero kaya kailangan nga na kausapin natin lagi ang US, parati tayo makipagtalakayan. Nagpapasalamat tayo sa malaki nilang ibibigay doon sa kanilang bagong batas noong December, yung 2.5 billion, yan ang pinakamalaking military assistance so far na binibigay ng US sa atin. Kaya malaking bagay yon. Pero at the same time, kinakailangan maghanda rin tayo ng sarili nating efforts, yung Horizon 3 na tayo dapat sa AFP modernization, hindi pa matapos-tapos yung Horizon 1. Kaya talagang nakakaawa yung ating AFP. Ganon din, kailangan mas modern na tayo yung research and development. The art of war, as it were, has changed profoundly with the Ukraine crisis and the use of drones in place of humans. So, siguro, dapat alamin din natin itong mga agos ng pagbabago at teknolohiya. Ma'am, Talagang may pangamba sa amin, alam ninyo. Sa amin kasi napakalapit namin sa Taiwan. Ang totoo, sa pagudpod, abalang-abala yung mga tao pagkat nakikita yung pagkarami-raming mga fighter jet at saka frigates ng mga China doon sa Taiwan. Kitang-kita at dinig na dinig namin dahil napakarami nila nung nag-live fire exercise sila noong I'm sorry, December. just to be clear, nangangamba kayo na posibleng gawin din ng US sa atin yung ginawa nila sa Venezuela? Though we are a friend. Mabigat naman yung salitang nangangamba. Ang akin lang, fair warning to small and vulnerable countries that they should be prepared to take care of themselves, which is a fair statement, I think. Every country has its own interest and its need to defend itself, and as a result, we have to do the same. It's a very political budget to my mind, and does not make an investment for future development. I wanted to comment also on PhilHealth, kasi nakita natin na buo sa wakas yung 60 billion na sinabi ng Korte Suprema isole sa PhilHealth dahil may batas. Ako'y nangangamba dito sa tinatawag natin na the keenness, the eagerness of the national government to gouge the government corporations. Parang parating sinasabi may excess revenue, excess funds ang PhilHealth. Yun ang dahilan nun. Pagkatapos nun, yung PDIC, nanganganib yung mga bangko kasi 107 billion na naman ang kinuha. Tapos para itatag yung Maharlika, di ba, yung DBP at LBP nagpasaklolo kasi nakuhanan sila na napakalaking pera, naging tagilid tuloy at kine-question sila. Ganon din yung GSIS na ginagamit sa napaka-questionable na mga investment kuno sa Alter Energy, DG Plus, NISE, kung ano-ano, NISIN. Parang ano bang ginagawa nila sa ating GOCC? Bakit atat na kunin to na ito na lamang ang kumbaga mga korporasyon na bumubuhay sa atin? Opo. Ma'am, sorry, sasegue lang po ako sa Joint Congressional Oversight Commission na binabanggit po ni Senator Win Gatchalian na bubuuin. Yes, that's correct. Opo. Will you support that, ma'am? Anong thoughts niyo po on that? Well, I think that's a good move, but
cannot understand exactly how it will operate, and it was not discussed who would be part of it, and what its powers and functions would be. Nabanggit lang oversight. As we all know, Congress has that third power in addition to budget making as well as legislation. May oversight power, which actually in the Philippines is largely underutilized. So maganda naman na magkaroon ng oversight. I think that's another good move, but we have to be very, very specific and strategic about its use. Mamaya, mauwi na naman yan sa katutak na investigasyon sa flood control, sa katutak na organisasyon. May task force sa Public Works, nagkaroon ng task force din sa Contractors Association, nagkaroon ng ICI, may Blue Ribbon, may House Investigation, may CIDG, kung ano-anong investigasyon, wala naman nakukulong. Kaya, eto nga, nauwi tayo sa napakaliliit. Ika nga, mga dilis, dulong, sardinas lang ang nakukulong. Yung big fish ay talagang nananatiling malaya pa rin. Yan ang mahirap yung oversight. Sana, totoong oversight. Opo, and ma'am, last, sorry, balik po ako sa impeachment. Sabi po ni Sen Win kahapon, hindi po nila napag-usapan yung impeachment, puro budgetary requirements lang po and impact to the people. Your reaction lang din po, Sen. Oo naman, napipilitan lang ako at talagang maging malisyoso. Ang totoo, hindi naman talaga napag-usapan sa budget. Wala naman talaga kasi nagbubunuan pa kami sa BICAM tungkol sa iba't ibang projects and programs sa budget. Pero nung nakita ko, eto nga, ng mga gilingan ng baboy, ayan na, yung mga napakaraming soft na lumobo, ang laki-laki, more than twice the amount that was stipulated by the President in the NEP. Pagkatapos nakita ko yung mga farm to market road, tapos yung kung ano-ano talaga napakarami, at yung kinakaltasan napakahalaga. Para sa akin, wala itong uuwian kundi politika. It's a very political budget to my mind, and does not make an investment for future development. Ma'am, magdadalawang buwan na kasi hindi po mapasok si Senator Bato de la Rosa. Meron po ba kayong balita tungkol sa kanya? Nung umpisa, talagang nagte-text pa yun sumasagot pa pero ngayon hindi na sumasagot, nate-trace daw yata ang mga cellphone. Ang kinukumusta ko na lang yung asawa niya, sina Nancy, at saka yung mga anak. Pero, ang alam ko, nagtatrabaho pa rin kasi nakakapirma pa rin pumipirma pa rin, nagtatrabaho pa rin. Kaya medyo hindi naman yata tama yung sinasabi na no work, no pay. Kasi still working, sa totoo lang. Ang akin lamang, bakit announce na meron ng warrant? Parang tinatakot yung tao. Kung may warrant na, iserve na. Bakit inuupuan? Ano bang timing ang inaasahan? Tingin mo, ma'am, ano yung motive? Bakit kung may warrant itinatago ng ombudsman or ng DOJ? Hindi ko nga maintindihan parang tinatakot Di ko maintindihan dahil sinasabi ni Ombudsman Remulla na yung warrant nandyan na. Samantalang yung kapatid niya, si Secretary John Vic, ang sinasabi wala naman daw sa kanila at sa pulis ang warrant. Ano ba talaga kung kayo hindi magkaisa at panay ang announce ninyo ng paiba-iba, dapat ilabas na yan. Hindi ko talaga maintindihan ano na indaantay. Ma'am, lang po yung tanong ko. Thank you po. I'm not sure why they're dangling this like a Damocles sword over Senator Bato de la Rosa. I think it's unfair, and if the warrant is actually there, it should be issued, it should be served and responded to by the lawyers. Salamat po. Ma'am, ang susunod po si Ann ng Brigada. Hi, Ann. Sorry, hindi tayo natuloy kanina. Go lang po, ma'am. Good morning po, Sen. Sen, tanong ko lang po, given na tinatawag nyo nga po na giniling at pinira-piraso itong budget, ano po yung parang na-foresee nyo na possible na mangyari dito sa 2026 natin kung i-encapsulate din nyo siya sa one word? Well, sinabi ko na nga giniling, pero baboy pa rin.
Ang akin lamang talagang very political budget nga siya dahil it provides so much ayuda in very very curious cases. To my mind, talagang kailangan ng ayuda kapag may sakit. Sana linagay na lang sa ospital. Talagang kailangan ng tulong pag nasalanta ng bagyo, lindol at putok ng bulkan. Pero hindi naman linagay sa NDRRMC kundi kung saan-saan. At kahit may special provision, kasi sabi doon may special provision, ang politiko at mga legislators hindi maaring makialam sa distribution. Pero hindi maiiwasan, may bulong-bulong pa rin yan, may endorse, may palakasan, at meron rin mahihina sa oposisyon na forever na lang FLR or for later release or for never release. Ganon talaga yon. So, in one word, it's a hugely political budget. Okay, Balas then, given that po nasa tingin niyo hugely political budget siya, within the 2 years po na natitirang term po ng kapatid niyo na si PBBM, do you think may pag-asa pa po ba na may reclaim niyo itong pangalan po ninyo na Marcos? Nanghihinayang po ako, 2 taon na nga lang, wala pa tayong nakikitang napakagandang infrastructure. Palagay ko, yung inaasam-asam ng tao nung bumoto, nung 2022, ay magkakaroon ng Marcos Infrastructure Renaissance, ano? Yung mga public transport, napapawi sa traffic natin. Yung mga kakulangan ng kalsada, tulay, at iba pang infrastructure sa Mindanao, masasagot na. Yung mga latest summer bridges, sana naging Negros, Guimaras, etc. bridges, Iloilo, lahat yung mga tulay ng Cavite, Bataan. Ewan ko kung may pag-asa pa habulin yan in the next 2 years kasi mga big time project yan, hindi naman agad-agad magagawa. Higit sa lahat, hindi naman natin pwedeng pilitin ang ating mga foreign donors and lenders pagkat hindi naman tayo nagbabayad ng ating share. Kaya nanghihinayang talaga ako, nakakaiyak, ang tindi ng mandate noong 2022, naubos dito sa kalokohan ng flood control, ayudang na politika at kurakot na hanggang ngayon, wala pang nakukulong na mga big time na politiko. Sen, last na lang po sa end ko. Sabi niyo po sa mga ilang interviews na panood ko po, sabi niyo parang holiday season na pero hindi pa rin kayo nagkakaroon ng family reunion, and you even admitted na hindi na po kayo totally nakakapag-usap po ni PBBM. But since it's New Year and sinasabi new beginning, what's your message to your brother po? Especially na in the recent survey po, bumagsak po siya. Ano bang message pa? Kasi talagang matagal na rin ng ganyan sa pamilya. Medyo malungkot nga, pero binibisita ko naman yung nanay ko. Okay naman yung nanay ko, 96 years old, matibay. At malungkot nga lang kasi hindi nga nagtitipon-tipon. Ano ang message ko sa aking kapatid? 2 taon na lamang at talagang pinaglaban natin to. Sayang naman at nauwi sa ganito. Ano bang message ko? Mahirap magpadala ng message hindi masyado nakikinig. Walang naririnig kapag ayaw marinig. Pero Sen, may plan po ba kayo na mag-initiate ng pakikipag-usap sa kanya personally para makausap niyo rin po siya since sabi niyo nga po 2 years na lang yung remaining at nakakapanghinayang din? Ay, hindi. Mahirap na kasi iba na kasi sa palasyo ngayon. Maraming naghahari doon. Hindi ka talaga makapasok. At kahit makakausap mo siya, talaga iba yung nasusunod. Okay, thank you po, Sen. Next na po ata si Ma'am Celi po. Sorry, wala akong masagot na maayos, no? kasi dinidedma naman tayo. Ma'am, may follow-up lang ako, may ka-clarify lang ako. Na-mention nyo kanina na may info kayo na by February, pwedeng makasuhan na sina Senator Jinggoy, Senator Joel, former January Senator 15 Bongbong. yung date Ang nakita kong date doon sa draft, January 15 daw. So ilang araw na lang, ipa-file na yun. Ilan na day after tomorrow ba? Parang ganun. Ay, So, hindi. may draft. Next week pala. Parang So may draft ng kaso. Oo. May draft parang ng kaso against them. Yeah, January 15 So, ma'am, sinasabi.
Okay. So ma'am, dahil kasamahan niyo sa minority, Senator Jinggoy and Senator Joel, napag-usapan niyo ba ito? Na-mention niyo ito sa kanya? Sa kanila? Oo, nasabi ko naman, hindi ko alam kasi ang pagkaintindi ko, dati pa man talagang nagkukonsulta na sila sa abogado nila at nakita naman natin, sumagot na si Senator Joel, ano? Kaya alam na rin nila, talagang pinaghahandaan nila. Tapos yun nga, yung mga kongresista, ang balita ko, at pinatawag na rin nung 2 months ago pa si dating Senator Bong Revilla. Grabe nga nakakalungkot kung bakit mga senador ang pinunteriya, alam naman natin, si Bonjing at yung Speaker's Office ang pinagmula ng flood control. Bakit nalihis ng ganito? Mhm. So ma'am, sabi nga ni Senator Ping, dapat hindi selective yung paghain ng kaso sa mga involved sa flood control anomalies. Kahit daw pumalapit sa Pangulo, kung talagang involved, dapat kasuhan. So sa tingin nyo nga, para nagiging selective? Pero sa totoo lang, nag-give up na ako dito sa flood control investigation. Mula nung tinanggal si Senator Marcoleta, pinipigil naman kami talaga na wag aakyat hanggang sa mabababang posisyon lamang ng DPWH, hanggang sa mga kontratistang pinag-utusan. Mga big time, ayaw banggitin, pinagbabawalan kami. Tapos na yung 1 minute mo, yung 10 minutes mo. Puros ganon. Kaya sa totoo lang, surrender na ako. Wala na talagang mangyayari rito. Moro-moro na lang to. Pero yun ho sa Senate hearing. Pero pagdating ho sa investigation ng Ombudsman, DOJ, umaasa naman kayo ma'am na pwede pa rin makasama sa makasuhan kung sa tingin nyo pangunahin dapat masagot dito si dating House Parang Speaker. hindi, Romualdez. Imposible. Parang lalong hindi. Kung sa Blue Ribbon pa lang pinipigilan na kami. Mas lalo sa ICI, nag-resign na lahat ng member, wala pang lumalabas. Katakot-takot na listahan na at testimonya na. Wala pa rin. Pag tinanong, sinasabi, si Speaker daw, si Bonjing. Nako, sabi, si Speaker daw, hindi daw guilty. Pagkatapos, hindi binabanggit. Walang binabanggit, si Saldi ko lang. Parating hindi binabanggit yung mga taga-palasyo kahit lumilitaw ang pangalan nila paulit-ulit sa iba't ibang testimonya. Tapos sasabihin pa, hindi lang sa hindi binabanggit at iniiwasan, pinagtatanggol pa. No evidence directly linking the speaker. Ano ba? Bakit kung ano-anong testimonya, binibigyan ninyo ng saysay? Pero yung pag umakyat, pag tumaas, wala kayong sinasabi, deadma, lahat irrelevant, lahat hearsay, talaga wala na tayong pag-asa na makukulong yung talagang nag-mastermind at nag-umpisa nito. So pinoprotektahan pa rin si Speaker Romualdez, sir, from the palace? Basta alam ko, paakyat. From speaker upwards, bawal na sabihin. So may concern ka ba as miyembro ng minority dahil nagtatago Senator Bato de la Rosa and then kung sakali kumakasuhan at maaresto yung dalawa pa niyong miyembro ng minority, si Senator Bong and expected na Senator natin yun. Jinggoy. Expected na natin yun kasi eto nga ang nangyayari, di ba? Dinampot na si General Pokis. Pagkatapos noon, maski doon sa signing ng budget, bawal na magdala ng cellphone. Bawal na talaga magsalita ng anuman ang oposisyon. Alam na namin na isang katutak na akusasyon ang ihahain sa amin. Attorney, ano po ang masasabi ninyo? Malinis na raw ang 2026 budget. Alam niyo, nasasanay na tayo sa mga ganyang klaseng salita, ano? Of course, we always end up disappointed. May mga may mga oversell in the same way na na-oversell, let's say yung ICI, investigations into corruption, oversell din pinakamalinis na budget like ever. Paano namin alam? Diba? A lot of things have been conducted, a lot of naririnig natin yung mga requests ng additional budget, requests to return to BICAM, dumating si Sec Vince dun sa BICAM, highly unusual under any circumstance for an executive official to attend the bicameral conference committee. Kakaiba.
So I think that the president here is, alam niya yung yung sinabi ni Shakespeare, he doth protest too much. Masyado niyang ino-oversell, which leads us to suspect that that's not going to be the case. Besides, people don't trust the president anymore. So why should we believe when he says na ito yung pinakamalinis na budget ever? Opo. At sabi po ni Senadora Amy Marcos, marami daw po doon na mga foreign assisted project ang Yes. pinagbabawas po. Naalala ko lang po 2025 SONA. Ang sabi ng Correct. Pangulong Marcos Jr. na kung ano yung NEP nila, kung ano yung programa ng gobyerno, yun dapat ang lalabas, no? Kung hindi daw ganun ang lalabas, mare-reenact, no? Napansin natin, marami po ang original, biglang tumaas. So hindi na ito pareha doon sa kanilang NEP po, attorney. At meron naman pong mga foreign assisted project na mga key projects na binawasan po ng husto at napunta doon sa mga unprogram. Na alam naman natin pag unprogram, kumbaga pag may sobra ka lang na pera, halos taon-taon po, lagi po tayong deficit. Paano tayo nagkakasobra, attorney? Actually, may iba pang rules dyan sa unprogrammed appropriations. Kinukuha yan dun sa uncollected taxes. Pero uncollected kumbaga new taxes, tapos iko-collecta niya that year. Hindi naman tayo nag-impose ng mga bagong taxes. So, saan nanggagaling yung unprogrammed appropriations? Normally nga yan is katulad po dati ng DAP at saka PDAF na i-defund mo yung ibang mga proyekto para ma-channel into something else. So dun sa dating administrasyon na iyon, particularly in the Aquino administration, naaalala natin na magdi-defund o i-declare na inactive ang isang proyekto, tapos yung pera na yon ita-transfer sa ibang department for a completely different project. Sinabi ng Korte Suprema, bawal yon. So in 2013, sabi ng Korte Suprema, bawal yung mga pork na yan. Pero dito, after all the bad publicity ng pork na nga yan, na ganyan, and then after claiming na ito, maganda na yung budget, maayos na yan, makikita natin na ang daming pork. So, alam natin na pork yan. Kapag mayroong NEP, tapos meron tayong dinagdag, then alam natin these are insertions of some kind. So, kanya-kanya yan, para-paraan yan. So in this budget, nakita natin nag-over twice the original amount yung farm to market roads. Sabi nga ng iba, farm to mansion roads. So yung mga ganyan, again, it puts us on our guard and highly suspicious kapag dinadagdagan natin yung NEP. Now, the other thing also is that it is unconstitutional. Kasi ang nakalagay dun sa saligang batas, hindi pwedeng dagdagan kung ano yung nasa NEP. And this was a safeguard that's imposed by the Constitution. Ewan ko kung bakit against the Constitution. So tama po kayo doon. Opo. And kung pagbabasehan natin po yung mga naging separate opinion, kasi parang ang nakatutok yung last decision sa PhilHealth is yung sa PhilHealth nga, no, doon sa budget. Nakikita mo ba na parang ganito rin yung kanilang ginawa sa 2026 budget, at kung pagbabasehan yung mga puna nung mga associate justices, maaari bang questionin din itong 2026 budget? For adjudication kung ipasa itong 2026 budget, and it is still pork-laden nga. Kasi nga, gumawa ng mga proyekto that are not within the NEP, sinisingit siya. These are insertions, but whatever you call it, PDAF, Countrywide Development Fund, or insertions, allocables, etc., they all amount to pork and unconstitutional na siya. So tingin ko, sakto yan. It's a lawsuit waiting to happen. Pwede pa bang irason na hindi namin alam, wala kaming sasabihin ng taga-kongreso na, wala kaming kumbaga hands off kami i-implement nung batas, pero considering meron ng mga ganitong klase ng desisyon, and yet
meron pa ring pag-aproba. Kumbaga, maaari pa ba yang maging palusot ng mga nasa posisyon ngayon, attorney? Actually, yung mga ganyan, the unconstitutional or attended with grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. So it doesn't matter whether aware sila or unaware, the decision to pass this particular budget with the assent and cooperation of the executive, ang gagawin ng Korte Suprema, i-overturn yung decision na yon. And that decision was to pass that budget. Ibig sabihin, i-declare nila na unconstitutional yung budget or certain items within that budget will be declared unconstitutional. Nagmamatter yung wala kaming kinalaman dyan kapag criminal yung kaso. So let's say kasuhan natin yung mga mambabatas for kung we catch them now with their hand in the cookie jar, tumatanggap na sila o nakatanggap sila ng ng kickbacks or whatever from particular projects funded by the 2026 budget. Yun, magmamatter na yan, hindi ko alam. That could be a defense. It's not a very good one. So, yung mga ganyan, doon na lang sa criminal cases papasok. In the civil case for certiorari, it will not matter. Opo, ma'am, on other topics naman, ito malapit to sa bitukan ng mga Pilipino at lalo na ng mga negosyante. Ano tingin niyo doon, ma'am, sa pinakamababa na halaga ng piso kontra dolyar? Bumagsak 59.35. The latest po, ma'am, record-breaking for the past time. Anong tingin mo doon? It means hindi inaasikaso ang economic fundamentals natin despite what the President actually says. Plus, it is also an indication of a loss of confidence. Mababa, wala tayong investors, hindi lumalakas ang piso natin. So now, it takes more pesos on our part in order to import. Ang lakas natin mag-import ng pagkain. Ang repercussions nito is that what we used to be able to buy at a certain price will now be more expensive, particularly if we're talking about imports. Yun na nga ang Pilipinas, despite being an agricultural country, very dependent on food imports. And the reason very dependent tayo ng food imports is because hindi natutulungan yung local production natin ng pagkain, local agriculture, and so on. Hindi naaayos yung sistema. And itong failure na ayusin yung sistema is now resulting in all these high prices. Pati yung mga solusyon natin nagiging problema. The solution to high production costs ng ating agricultural products dito is importation. But with this weak peso, yung importation na yon nagiging problema pa on top of hindi na siya nagiging avenue for a solution. So, ang magsasabi lang natin dito is that if they want, kumbaga, kung may intention sila, natulungan pa ang mga mamamayan natin, the time to have done it was yesterday. Hindi pa rin sila gumagalaw. Wala tayong nakikita mga proyekto, bagong polisiya, or even a more efficient execution of the law, such as yung pagbabantay sa smuggling, pagbabantay dun sa mga sa allegations. Kumbaga, dapat imbestigahan yung allegation ni Saldico, kung hindi po ako nagkakamali, na ang lakas ng parang binabayad ng mga importers to a certain person in Malacanang para dun sa privilege nila of being able to import food. Pero dahil ang laki-laki ng hinihingi sa kanila, pinapasa nila ito dun sa consumer, which results in higher prices of food, whether locally produced or imported. So in the end, di ba, kumbaga, it is within the power of the President na ayusin itong problema nito para kahit paano, in spite of worldwide issues economically, kahit paano sa Pilipinas, mamitigate natin yung problema. Yung kahinaan ng peso, mamitigate natin yung effects, yung taas ng presyo ng lahat ng goods dito sa Pilipinas, mamitigate natin, lalong-lalo na pagdating sa importations. But we do not see the President doing that. So far, all we see the President doing is
Alam niyo yun, parang nagpapatay sunog pero ang ginagamit niyang pangpatay ay pamaypay. Kasi tignan ninyo yung solution niya. The cleanest budget ever, wala naman siyang tinanggal sa pork. Pangako ng 20 pesos na bigas, wala tayong nakitang real work being done. So, yung kahinaan ng peso sa dolyar, it's only going to get worse. And, ito ba'y makakatulong para mapaangat po ang trust rating ng presidente? Ma'am, -3. Right now, ang problema kasi dun sa yung problema when it is trust, pag nawawala yung trust, ang tagal mong bawiin yan. Kasi, paano mo ba, the loss of trust ay accumulation yan ng iba't ibang mga action on the part of the president or on the executive. Yung the taking of Rodrigo Duterte, paano mo i-restore yung trust? Paano tayo maniniwala sa isang presidenteng nangako na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC pero tinurn over niya si Rodrigo Duterte doon? Paano tayo maniniwala sa Pangulo na nangako ng 20 pesos na bigas? Pero sinusubsidize natin, kaya nakakabenta sila ng 20 pesos na bigas, pero heavily subsidized, meaning tayo pa rin ang nagbabayad kung bakit naging 20 pesos yon. And it's only offered to a few people. It doesn't really make a difference in the prices ng ibang binibenta na bigas. O paano tayo magtitiwala sa isang Pangulo na nagyabang ng 5,500 flood control projects, pero as it turns out, yung mga proyekto na yon are mere fronts para dun sa korupsyon ng ilang mga kasama niya sa kanyang administrasyon. So, it's going to take a miracle para tumaas yung trust and trust ratings niya. On the approval ratings, it's possible na pagalawin yung baso dyan. Pero, he has to be working on it. Nasaan ang mga polisiya para mapababa yung presyo ng pagkain? Nasaan yung mga polisiya para ma-improve ang peace and order situation? Kasi peace and order is directly related to economic recovery. Ano naman ang ginagawa niya to control corruption para yung pera na ginagastos ng gobyerno is more efficient and more importantly, spent here? Pero wala eh. So, nakikita ko natin actually that he's going to do, kung puro lip service lang, is going to affect his trust and approval ratings, except possibly para lalong bumaba. Opo, other topic naman ma'am, bago si partner Admar. Sa larangan po ng optics, no, at ng communication, anong tingin mo dun ma'am, doon sa mga kumakalat na issue against First Lady Liza Marcos? Though, sinabi po ng Malacanang na yung mga alegasyon laban sa unang ginang, mga chismis, ay sadyang ipinakalat para po dungisan ang integridad at karakter ng first couple, ma'am. Nag-viral yun eh. Yung bago, yung bago ma'am, yung itong yung bago. yung may paggamit di umano ng pinagbabawal na gamot at saka yung mga sexual conduct, quote unquote, binabasa ko lang itong article ng isa pong pahayagan. Alam nyo, it's very difficult to talk about the First Lady kasi hindi siya public official, sa totoo lang. But she is a public figure. So pwede siyang, public interest pa rin na pag-usapan siya. The problem is, so we've already accepted the fact na hindi sila sumasagot. There is no transparency. Hindi sila open. Hindi sila, and worse, ang nangyayari, pagka pinag-uusapan sila, which cannot be helped, nagagalit sila and they take it out on the people who are talking, the people who are asking questions. Siyempre, pag-uusapan sila, totoo man o hindi ang lumabas, the best solution para sa kanila sa Malacanang is to meet the issue head-on. Ang kaso na sanay tayo, I won't dignify that, hindi yan totoo, pero it's so lame. Ang datingan, like they don't put any effort at all into it, like it's very uncomfortable for them na pag-usapan kasi baka may lumusot, baka may masabi, baka may madulas, less talk, less mistake. Yun ang impression na nakukuha natin. I'm not saying na they should react to every little thing, pero pag umaabot na sa punto na nagtatanong ang publiko or they're already making snide remarks or it affects the dignity of the office of the president,
siguro naman a modicum of addressing the issue at pakalmahin yung mga concerns ng mga tao should be on their top priority. So, hindi nakikita wala tayong nakikitang ganon. So, dumadagdag yung ebidensya sa mata ng publiko na wala naman silang pakialam sa mga ordinaryong mamamayan. They keep doing what they're doing. Ang justification nila, public interest para sa mga tao, para sa publiko, transparency, and all of those motherhood statements. But we know better because their actions speak a lot louder than their PR does. Attorney, balikan ko lang yung issue kong Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.